Pressure? Ano ba? Pressure ni Yan. Senador Jinggoy Yan. hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Hanggang mo ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya Nako. doon sa 13. Ayun. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, Sorry, nawala. napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Mabigat. Nga yan. Oho. Ang ating mga kababayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po itong plunder. Hindi ito yung plunder, kaya Oho. dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo. Pansamantalang yan naman kanyang ginawa ngayong hapon. Dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta roon at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, ang balita kanina ay plunder case. Kapag ka plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen, pala. sa Makati. Dito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Ibang division po. Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Oho. Ayun. So, isa hong malinaw kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay tuhong kaso niya na may kinalaman sa graft. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senador Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder at kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, Opo. baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, ay doon bigla naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng warrant of arrest may kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama niyo po sa majority. Napansin niyo rin yata yun. Yes po. Marami nakapuna Hindi lamang si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Ay, opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Hanggang mo ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya. Nako. Doon sa 13. Ayun. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, Sorry, nawala. napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Mabigat. Nga yan.
nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Nako. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Nako. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako. Nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, Grabe yung pasabog na yun. Araw-araw kinakausap. Bumaligtad ka. Again, ako, in my own talaba dyan sa Senado, hindi po minority in fairness nanggagaling yung usap. Galing yung sa taas. Ay, mali. Hindi pala sa taas. Sa baba pala. Demonyo nga pala yun. lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Ano? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Nako, na Blue Ribbon Doon lang tayo Committee. napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, no? Ausapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo pa ba nakikita? Parang doon nga po ang punteriya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. Baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi Sige. alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen, Tama po. bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako, balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang ikakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad. Yun, patay kang bata kasimple. ka. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Antindi pa Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy,
nagpatuloy at Opo. natukoy natin sila. Oh. Yan ang gusto nilang hadlangan. Oh, Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita Yun. mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, siyam na buwang singkad. Totoo. Ay Wala. kinuha niya yung Blue Ribbon Committee Lang kung nangyari. ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, Nga. kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Oho. Sa loob ng siyam na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. Oo, At gusto magkasalita po sila. naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. Naku. Oho. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Oho. Nako. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Oo. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Ito pa, ito. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon ay baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya Oo. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Iyon. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Oho. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Grabe, no? Well, again, Galing, ano? Hindi, matindi yan. Kasi, isipin mo, palit lang. Oh. Isipin mo, sabihin mo, lipat lang ako kasi I think, katulad ng mga diskarte ni Richard Gomez, di ba, na it's for my constituent, ganun. Ayun si kay Kamanloloko. Ay, mali. Kamang gagamit, hindi pala, kay kamang gagamit. Tiningnan namin ang ebidensya, kaya pumirma kami sa impeachment. Yung mga ganyan. Di ba? Kaya mo ng kaso, ganyan. O gusto mo ng maleta. Hindi, hindi ko sasabing nakatanggap ng maleta yung mga yun. Hindi ko sasabi. Ang sasabi ko lang, madali magpalusot. Madali magpalusot pagka para lang bumigay sa kung ano mang dahilan. Di ba? Pero to si Senator Jinggoy, kahit ano daw mangyari, kahit makulong pa siya, di siya lilipat. Yun na matindi. Yan na hindi, alam mo, may nagsabi sa akin. Actually, hindi ko na sasabihin kung sino. Mahirap. Ito daw si Senator Jinggoy. Huwag na nga natin sabihin. Play na natin to. hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Sinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa iyo? Yun. Oh. Araw-araw. Ayaw mo nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Mga demonyo yun. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television.
na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa makatwid kahit po pala pribadong pondo. Oo. Na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Mabigat, ano? Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi. Kasi nga kaya plunder ang kinakaso para non-bailable. May nag-donate lang sa'yo, gano'n na kaagad, ano? Kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre po, establish mo yun. Oo. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito Jen, ito sinasabi ko eh. Yan, ng mga panahon kailangan mong i-connecta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya, mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian, talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang paper trail. Opo. Ganyan, kasi plunder nga raw, kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip, si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election, may kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi, Jen, ay 1 year before the election. So isang taong singkat yun, ano? Opo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11. 90 days ata national. Hanggang 90 days yan. Opo, 90 days. Hanggang sa ikaw ay manalo na, ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo. Dapat kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 pataas. Opo. Kaya hindi niya nilagay sa SALN. Liwanagin natin. Okay? Kasi nga, hindi pa campaign period. Para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, sa kampanya, 112 million pesos. Hindi pala SALN. SOSE. Ngayon, Sorry. Sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. mas malaki ang yung ginastos mo. Teka muna, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng 112 million? Ng 112. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Bakit yun ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi, pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, opo. pwedeng donation yun. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period. na. Okay. Opo. So, nung makita ng Comelec, wala kanya siyang
Oo. Wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Baka Opo. kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Yaw. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Aha. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. mabigat. Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, Yon. lahat, kailangan ipagtapat mo, mapaplander ka pa eh. Agoy. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit ng iplander. Nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Ah. Sa contribution dyan, ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa ho bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oh, ng mga nagtatawa law na eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Alam mo ang problema kasi dito mga kababayan. Para lang maintindihan ninyo. Kasi may iba ho silang libro. Yun ang problema. Kaya hindi magkaintindihan sa batas, meron silang ibang libro. Yung Bendalo books. Kaya nga naalala ninyo during the Senate hearing, dati, ako, maintindihan ko pa kung si Tulfo nagsabi ng Bendalo eh. Maintindihan ko pa yun. Ang problema ko, ito. Kasi si Tulfo hindi naman siya abogado. So, kung meron siyang ganong klaseng pananaw, mahirap i-blame. Diba? Ibig sabihin, ganon siya. Ganon ang interpretasyon niya. Ang problema ko ito, nung tinanong si Ombudsman, actually DOJ Secretary pa ata siya noon si Remulla, tungkol doon sa Bendalo, abay pinanindigan niya pa. Ikaw ay supposedly secretary ng DOJ. A-agree ka sa Bendalo. At ikaw din, naging ombudsman pa. Tila, ina-apply mo yung Bendalo. Ito, Bendalo to eh. Namimili. Selective. Ika nga, selective ang ginagawa nila. At para bagang napaka-obvious eh. Tulad ng paulit-ulit ko sinasabi sa aking video, sinasabi ko, hindi naman natin sinasabi na hindi guilty itong mga kinasuhan nila sa majority. That's not, we're not defending them per se. Ang ginagawa natin, ito simpleng-simple lang. I-compare nyo naman. Sa dami-dami ng senador, 7 ang kakasuhan. Mukhang dadagdagan pa nga, pati si Cayetano ata kakasuhan dahil po doon sa sinabi ni John B. Cremulya na sino ba nag-utos kay Eplasca. Mukhang kakasuhan din. So, can you just imagine? 7 to 8 majority senators ang kakasuhan. Ni isang minority wala. Do you believe that? I don't. As a matter of fact, sa Blue Ribbon, malalaman natin yan. Kasi, di ba, kung maaalala ninyo, merong pinangalanan itong mga so-called Marines. Itong, hindi pala so-called, mali yung term. English kasi na English kinamatis ka naman. Itong ex-soldiers
ni Zaldico. Sinabi, di ba? May binanggit doon. Matindi nga yung binanggit doon eh. Kasi may katungkulan sa Senado eh. Nasa minority yun. Pero bakit nga? Wala. Bakit wala? Talagang selective. Majority lang ang ikukulong. Hindi pa ba obvious yan? Tanga na lang ang hindi makaunawa. Sigurado ako kahit yung media na nare-realize na nila eh. Sigurado ako kahit yung mga bayarang media, alam nila yung totoo. Kasi remember, marami dyan veterano na eh. Di ba? Alam natin marami dyan, marami nang nadanasang ganyan. Kaya lang, number one, kailangan nila magbulag-bulagan kasi may pera, may maleta. Number two, hate na hate nila ang mga Duterte. Period. No matter what, they hate the Duterte. Kasi that's, okay sana, isa, dalawa. Pero 7, nasa majority lahat, hindi pa ba kagaguhan yan? Tapos isang congressman, wala pa? Ano to, tarantado ba kayo? Hindi. Wala ka sa katamang kaisipan kung iniisip mo na okay lang yung ganun. Malabo talaga. Kaya natin to, exciting mo ito eh. Sabi ni Cayetano, I think magsisimula, ilalabas ni Marcoleta yung schedule sa Lunes, tapos magsisimula Thursday, yung Blue Ribbon. Kaya exciting ho ito, palakpakan. Alam mo, hanga ako dun sa mga nasa labas ng Senate. Hanga po ako sa mga nasa labas ng Senate na patuloy na nagrarally dyan. Mabuhay po kayo. Siguro, one of these days, dadaan tayo dyan para mamigay ng tubig, hamburger. Basta, lang tayo dyan. Tignan natin pagka may mga pagkakataon tayo. Pero sobra pong nakakatuwa dahil talagang tuloy-tuloy kayo dyan. At sana, sa Lunes, nandyan pa kayo hanggang Thursday. Di ba? So, mabuhay po tayo mga kababayan. Patuloy lang tayo magbantay.